every tribe will see your glory. Every nation's bow before you. The treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation's bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praising, glory, honor, and strength unto our God, with matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, praising, glory, honor, and strength unto our God, with matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. There is no one like the God. There is no one like the God. There is no one like the God. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos sa Psalm 34 verse 1 to 8. I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. My soul will boast in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. I sought the Lord, and he answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant. Their faces are never covered with shame. This poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear him, and he delivers them. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. Purihin po natin ang Diyos sa kanyang mga salita. Under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and turn, there's roar, and I will soar with you above the soul.
Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest in my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. We worship you, Lord. Worship you, Lord, our God. Sige po, tayo po ay dadako sa panalangin ngayong umaga. Dakilang Ama, salamat po muli dahil napakabuti mo sa amin. Salamat dahil ikaw yung Diyos na buhay na patuloy namin pinaglilingkuran. Kaya ngayong umaga, ang dalangin namin, Lord Diyos, na pangunahan mo po kami, lalong-lalo na, O Diyos, sa aming papupuri, lalo na, O Diyos, sa aming pagsamba ngayong umaga, na wala po kaming kailangang itaas, kundi ikaw na aming Panginoon. Kaya ngayong umaga, O Diyos, patuloy na igawad mo po sa amin, lalong-lalo na, O Diyos, yung focus namin sa pananambahan ngayong umaga. Na patuloy, O Diyos, na igawad mo sa amin, ang Ama, ang iyong habag. Lalong-lalo na, O Diyos, yung biyaya ng mga salita mo, Panginoon, na maririnig ng bawat isa sa amin. Kaya, O Diyos, kami po ay nasasabik na mapakinggan ang iyong mga salita na patuloy na magbibigay, Panginoon, ng hamon sa bawat isa sa amin. Kaya dalangin namin, Ama, ngayong umaga, patuloy din na magpakahayag ka, lalong-lalo na sa minister na gamitin mo ngayong umaga. Patuloy mo siya, O Diyos, na pagkalooban ng karunungan, kapangyarihan, at kaalaman din, O Diyos. At higit sa lahat, puspusin mo siya ng Espiritu Santo ngayong umaga. Kaya, O Diyos, ngayong umaga, hayaan mo, Ama, na buksan namin ang aming puso upang tanggapin ang iyong mga salita bilang
challenge sa bawat isa sa amin. Kaya ngayong umaga, Panginoon, salamat pong muli sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, at sa iyong kahabagan sa bawat isa sa amin. At ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin ang ating Panginoon. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Once more, let's sing. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We will sing you You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I
don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Let's sing. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa kalayaan na ibinigay niyo po sa amin, na mapapurihan ka at maawitan ka, Panginoon, ngayong araw na ito. Tunay nga, Panginoon, na walang makakapantay sa pangalan mo. Tunay na ang pangalan mo lamang ang makapangyarihan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, at patuloy nga, Panginoon, at tunay, Panginoon, na ikaw ay gumagawa, Panginoon, ng lahat, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, na pinapaalala niyo po sa amin that you are miracle worker, you are way maker, Panginoon, and you are the light, Lord, in our darkness, Panginoon, sa kabila ng mga nangyayari, Panginoon, sa bansang Pilipinas, sa mundo, Panginoon, at maging sa bansang Pilipinas, Panginoon, madami man ang nangyayari, Panginoon. Nakakaranas man kami minsan, Panginoon, ng mga pangamba, Panginoon, ng takot, Panginoon. Pero maraming salamat, Panginoon, na pinapaalala niyo po sa amin na ikaw lamang nag-iisang makapangyarihan, Panginoon. That you are waymaker, Lord. That you are miracle worker, Lord. Maraming salamat, Panginoon. At patuloy nga, Panginoon, nagabayan niyo po kami. Gabayan niyo po ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. Let your will be done, Panginoon, sa lahat ng nangyayaring ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Nanlulumo, nagdaramdam, naguguluhan at nasasaktan. Ang mga salitang ito ay pangkaraniwan na lamang. Sa isang bayang tigib ng hapis, balot ng takot at umaapaw na pighati, panaghoy na lamang ang ilalabas ng labi. Gayon may manunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala ko, ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagmamaliw, ang kahabagan niya'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga, ang katapatan niya'y napakadakila. Si Yahweh ay sa akin at ako ay sa Kanya. Bakit ka manlulumo? Bakit ka magdaramdam? Sa Diyos ka magtiwala, Siya ang iyong asahan. Siya ang Diyos na tagapagligtas, Siya ay dapat awitan. Manatiling tapat at matatag sa pananampalataya. Huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita. Ang pag-asa, pag-ibig, biyaya at kahabagan ay may nakalaan, at ito ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, at Siya ay madadakila ngayon hanggang sa walang hanggan. Magandang araw po sa mga patuloy na ang pag-asa ay nasa Diyos.
Salamat po na patuloy po tayong sumasama sa pagpupuri at pagsamba at pagbubulay ng salita ng Diyos at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Dumating na po ba sa buhay niyo na parang nawalan kayo ng pag-asa? Huwag po naman sanang mangyari, pero kung mangyari po yon o nangyari, isipin natin na hindi po tayo nag-iisa. Dito po sa ating kasaysayan na babasahin sa Marcos at pagbubulayan sa Marcos chapter 5, verses 21 to 34 ay meron po rito isang babae na parang mawawala na siya ng pag-asa. Ayon po sa Mark chapter 5 verses 24 to 26, nung sinusundan ng Panginoong Hesus ng napakaraming mga tao at siya ay sinisiksik nila, may isang babae na 12 taon nang dinudugo at lubhang naghihirap na sa maraming manggagamot. Nagugol na niya ang lahat ng nasa kanya at hindi pa rin siya gumaling ni kaunti man, kundi lalo pang lumubha. At ito po ang kanyang sitwasyon. Kaya masabi po natin, di po ba na sa panahon ito ay parang wala na siyang pag-asa. Una po, mababasa nga natin na siya ay dumaraan sa karamdaman. Ito po ang unang mensahe na pwede po natin matutuhan dito, na mag-iingat po tayo sa mga panahon ito para hindi po tayo magkasakit. Mahirap po magkasakit ngayon. Ingatan din po natin yung ating mga kinakain, di po ba? Kung sobra tayo ng mantika, pwede pong tumaas yung ating kolesterol. Kung sobrang alat yung ating kinakain, pwede po tayo magkasakit sa bato at iba pa. Kaya po, maging maingat po tayo para po tayo na rin ang iwas sa mga karamdaman. Ngunit kuminsan, di po natin maiwasan, gaya ng babaeng ito, na nagkakasakit po tayo dahil po sa kapanahunan o sa ating katawan. Pag nagkakaedad po tayo, di po ba, pwede tayong dumaan sa karamdaman. Marami tayong mararamdamang mga sakit. At sa ganitong panahon, ay salamat po na meron tayong pwedeng lapitan ng ating Panginoong Hesus. Yung babae pong ito, 2 taon na dinudugo. Napaka-uncomfortable po para sa kanya. Yung 1 linggo nga lang po, di po ba, sa mga kababaihan, di ko naman alam ito. Pero napakahirap na. Ito po ay for 12 years na ay meron po siyang ganitong palaging nararanasan. She is bleeding. Kaya po napakahirap. Kaya nagpapagamot po siya. Pagamot siya, naghanap siya ng kagalingan. Ngunit wala pa rin po makagamot sa kanya. At naubos na nga yung kanyang kabuhayan sa paghahanap ng lunas sa kanyang karamdaman. Nais ko lang din po ang kunin pagkakataon ngayon dito sa sinasabing kahirapan sa pinansyal, gaya ng babaeng ito. Sa panahon po natin, sa ngayon, alam po natin na economically, napakahirap ng buhay. Ngunit nagpapasalamat po tayo sa mga kapatiran natin na patuloy na by act of faith ay binibigay po nila yung kanilang mga handog sa Panginoon para magamit po sa iglesia. Nag-o-offer pa rin po sila. Meron nga po tayong isang kapatid na kanyang pen name ay Naomi. At nung inabot niya po yung kanyang handog, sinabi niya sa akin na binibigay niya na yun kasi parang magagastos pa niya. Kaya po, yung para sa Diyos binigay niya. At salamat ng Panginoon, patuloy naman siyang iniingatan at pinagpapala. So, hindi po lamang yun ang sakit ng babae. Sa aklat po ng Leviticus 15, sinasabi po na kung ito ang isang sa iyong nararanasan ng kapanahunan na yon, ay dapat po ay huwag kang pupunta sa templo para maghandog kasi po kinukonsider po silang ceremonially unclean pagka po meron silang bleeding. Hindi rin po sila pwedeng humawak sa ibang tao, hindi rin sila pwedeng hawakan kasi yung mahawakan po nila ay magiging unclean din ceremonially. Ibig sabihin, hindi po muna sila pwedeng maghandog ng kanilang offering sa templo. O hindi rin sila pwedeng pumunta sa sinagoga ng mga panahon nila, yung kanilang bahay sambahan. Kaya po kung yung babae ito po, nagpa-practice po siya ng social distancing, iniiwasan siya ng tao. At posibleng madalas siya po ay nagka-quarantine sa kanyang bahay. Kaya naranasan niya rin po, 12 years na po niya itong pinapractice sa kanyang buhay. So hindi lamang po siya physically bleeding,
Financially bleeding din po siya. Socially ay mahirap din para sa kanya. Spiritually, hindi po siya makalapit sa Diyos. Gaya natin ngayon, hindi tayo makapunta sa bahay-sambahan, hindi naman tayo unclean. Pero po dahil nga po sa pandemic, ay hindi muna tayo makakasamba kahit gusto natin. At meron din po siyang emotional pain for sure, no? Dahil po sa kanyang karanasan. Siya po ay tinatanggihan ng tao, iniiwasan ng tao. So kumisan po ganun, marami tayong mga pain sa buhay. Yung ating puso ay nagdurugo, sabi bleeding din sa mga nangyayari. Minsan mga nakakasakit sa atin, yung ating mga kasama pa sa pamilya, at kuminsan kasama sa church na po nagkakaroon ng mga problema. Kaya po yung iba maalis na nga lang sa church nang dahil po dito. Pero po, salamat sa Diyos na mayroong pag-asa. Minsan dumaan ang Panginoong Yesus sa kanilang bayan. Ayon po rito sa Mark chapter 5, 27-30, nung narinig ng babaeng ito ang tungkol sa Panginoong Yesus, lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niya, kung mahipo o mahawakan ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Kaagad na pigil ang kanyang pagdurugo at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa malubha niyang sakit. Purihin po ang Diyos na mayroong pag-asa pala sa Panginoong Yesus. Una po, makita natin dito, narinig niya ang tungkol sa Panginoong Yesus. Narinig niya ang Panginoong Yesus ay isang propeta. Posible, narinig niya na ang Panginoong Yesus ay isang miracle worker. Narinig niya ang Panginoong Yesus na healer. Narinig niya ang Panginoong Yesus na compassionate, punong-puno ng awa. Kaya po, yung kanya pong pagkaalam ay gumawa siya ng aksyon. Hindi lang pong sapat yung marinig. Kailangan po merong gagawin po tayo. Kagaya po niya sa kabila ng maraming hadlang, maraming mga tao. Sabi niya, sa likuran ako dadaan. At kahit po hindi siya pwedeng umawak sa Panginoong Yesus, sa kanyang isip, pero sabi niya, kahit doon lang sa laylayan ng kanyang damit, ay pwede akong gumaling sa kapangyarihan ng Panginoong Yesus. At sa biyaya nga po ng Diyos, siya po ay gumaling. So i-claim po natin ang ating kagalingan sa Panginoon. Ano man ang pinagdaraanan natin ngayon, by the touch of faith sa ating Panginoong Yesus, pwede po kayong makatanggap ng kagalingan. Pero kung minsan po, Diyos, ibang plano sa buhay natin, kagaya ni Apostol Pablo, minsan siya po ay mayroong sakit sa tagiliran, yung thorn in the flesh. At sabi, 3 beses niya itong ipinanalangin na sa Diyos, ngunit di pa rin siya gumaling. Ang sagot sa kanya ng Diyos, my grace is sufficient for you. Bigyan po kayo ng awa, ng biyaya ng Diyos upang mapagtagumpayan natin ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay. And of course, ang Diyos talagang healer, ang tunay nating kagalingan sa lahat ng mga krisis o lahat ng mga paghihirap dito sa lupa ay doon sa kanyang kaharian. Ngunit ang Panginoong Yesus, siya nga ang source ng ating kagalingan. Ito po yung pangatlo nating makikita sa verses 30-34 na ating pinag-aaralan. Pagkabatid ng Panginoong Yesus na may lumabas na kapangyarihan mula sa Kanya. Bumaling siya sa karamihan at nagsabi, sino ang umawak sa aking damit? Sinabi sa kanya ng mga alagad, nakita po ninyong sinisiksik kayo ng karamihan at sinabi mo pang sino ang umawak o humipo sa akin? Tumingin siya sa buong paligid, tinignan niya maraming mga tao upang makita kung sino ang gumawa niyon. Ngunit ang babae, palibasay, nalalaman ang nangyari sa kanya ay lumapit na natatakot at nanginginig, nagpatira pa sa harapan ng Panginoong Yesus at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi ng Panginoong Yesus sa kanya, anak, pinapagaling ka na ng pananampalataya mo. Umalis kang payapa at gumaling ka sa sakit mo. Kaya makita po natin dito sa kasaysayan na hindi lamang gusto ng Panginoong Yesus na secret yung kanyang kagalingan. Gusto ng Panginoong Yesus maipahayag ito sa public para makalaya na siya sa social distancing, makalaya na siya sa kanyang mga nararamdaman. So, pinagaling siya hindi lamang physically, maging po yung kanyang spiritual at saka yung kanyang emotion. Nung sinabi ng Panginoong Yesus na humayo ka ng payapa,
nawala na ang kanyang mga anxieties sa buhay, nawala na yung kanyang mga paghihirap sa buhay, at siya po ay mayroon ng kapayapaan sa kanyang puso. At nakapagpatotoo pa siya dito po sa story. Ito po yung una niyang patotoo na nung siya po ay nagpatira pa sa Panginoong Yesus, nagpapatunay ang kanyang paggalang, pagkilala sa Panginoong Yesus. Nung siya po ay buong, sabi rito, buong sinalaysay niya ang lahat ng katotohanan, nakapagpatotoo po siya. At naniniwala po ako na magmula noon, siya po ay ginagamit ng Diyos para maging isang buhay na patotoo ng kabutihan at kagalingan ng Diyos at pagliligtas ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya sinasabi po na itong babaeng itong tinatawag na bleeding woman ay naging blessed woman. Naging member nga po siya ng blessed in Christ. Pinagpala siya dahil sa kanyang kaugnayan sa Panginoong Yesus. Nakagaya din natin sa ngayon, ano man ang mangyari, meron tayong pag-asa sa ating Panginoon. Kaya po sa mga pinagdaraanan natin ngayon, ano man po iyon, ibot po natin ang ating kamay sa Panginoon. Next week po, meron po tayong prayer week dahil po 5th Sunday. Tayo po ay pwedeng sumulat o i-comment po natin yung ating mga prayer requests dito po sa page na ito. At isasama po namin kayo sa panalangin. Sumama po kayo sa panalangin natin next week. Patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon. Abot natin ang ating kamay na may pananampalataya sa Kanya. At patuloy po tayong mamuhay na may pag-asa kahit po sa mga panahong ito na parang wala ng pag-asa. Ngunit purihin ng Diyos sa Panginoong Yesus ay mayroong pag-asa. There is always hope in Jesus. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Magandang umaga sa lahat. Samahan po niyo ako na manalangin para po sa ating bansa, sa church at sa family. Yumukod po tayong lahat at tayo po'y magkaisa sa panalangin. Amang banal, Diyos na dakila, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Salamat, O Diyos, sa kabutihan niyo, sa katapatan niyo, Panginoon. Na bagamat kami dumaraan sa pandemyang ito, patuloy kaming magpupuri, magpapasalamat at sasamba sa iyo, sapagkat ikaw ay nag-iisang Diyos at alam mo po ang nangyayari sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Amang banal, nagkakaisa po kami na ipinapanalangin sa iyo ang bansang Pilipinas. Samahan mo po ang aming presidente sa mga desisyon na gagawin po niya. Patuloy humihingi po kami ng pagtuturo mo po sa kanya na tanging ikaw lamang, O Diyos, ang siyang may tamang desisyon, Panginoon. Kaya nga po tinataas natin siya sa panalangin. Kasama po ang mga gabinete, ang IETF na siya pong namamahala sa pandemyang ito. Humihingi po kami ng pagkalinga mo sa bansang ito. Lord, bagsak na po ang ekonomiya. Marami po ang nagbalikang OFW. Marami pong Pilipino ang nawalan ng trabaho. Ngunit kami, O Diyos, ay sa iyo umaasa. Sa iyo po kami nagtitiwala, O dakilang Diyos. Ikaw, O Diyos, ang magpapagaling sa bansang Pilipinas. Ikaw po, O Diyos, ang makapag-aalis ng virus na ito na kumakalat, at maging Panginoon ang buong mundo. Tinataas po namin sa iyo na ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa iyo, na ang tunay, O Diyos, na kagalingan ay magmumula sa iyo. Ama, bagamapot dumarami ang kaso ng COVID-19, Lord God, kami po'y sa iyo umaasa, sa iyo po kami nagtitiwala, na darating po yung time na itinakda mo. Maaalis po ang lahat ng ito. Maging ang vaccine, Panginoon, in Jesus' name. Darating ang tamang vaccine na inihanda mo para sa mga Pilipino. Ama, pagpalain mo po, O Diyos, ang mga company na gumagawa nito. Samahan mo po sila. At ang karunungan na yon, Panginoon, hiling po namin, isupply mo po sa kanila, O Diyos, upang hindi po sila magkamali sa mga vaccine na gagawin po nila. Ama, salamat, salamat.
O dakilang Diyos, sa iyo po namin tinataas, maging ang mga frontliner, ang mga medical doctor, ang mga health worker, in Jesus' name, na bagaman, O Diyos, ay may pandemya, nandoon ang kanilang katapatan, nandoon, Panginoon, ang kanilang kasigasigan at masugpo ang virus na ito. Lord, tinataas din po namin sila sa iyo, Panginoon. Patuloy na hiling namin, palakasin mo po ang kanilang kalalagayan, ang kanila pong pamilya. Lord, maging kalakasan po nila at ang kanila pong kalusugan, tinataas po namin sa iyo. Humihiling po kami na ingatan mo po ang mga frontliner, ang mga doktor, ang mga health worker, maging sa barangay, sa city, Lord God, at sa buong Pilipinas, kasama po ang ibang bansa, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, na ikaw po, O Diyos, ang magpala. Ikaw po, O Diyos, ang mag-ingat sa bawat Pilipino na nasa ospital. Hiling po namin ang mahimalang kagalingan para po sa kanila. Lord God, sa iyo po namin pinagkakatiwala na ang bansang ito, Panginoon, panumbalikin mo po sa sigla, panumbalikin mo po, O Diyos, ang pananampalataya ng tao upang mawala na po ang pandemyang ito. Humihiling po kami, Ama, kahabagan mo, Panginoon, ang maliliit na Pilipino na nawalan po ng hanap buhay, nawalan po ng kanilang ikinabubuhay. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming bansa, ang bansang Pilipinas, ang aming presidente at lahat ng namamahala po sa bansang ito. Salamat po, Ama, at nais din po naming ipagkatiwala sa iyo ang church. Lord God, bagamat wala na pong malawakang pagtitipon o maramihang pagtitipon, ngunit, O Diyos, gumawa ka ng panibagong hakbang, panibagong paraan upang matugunan ang pagsamba, Panginoon. Lord, nagkaroon po natuto, Panginoon, ng online prayer, online worship. O Lord, ang karamihang mga mananampalataya ay hindi napigilan sa pagpupuri at pagsamba sa pananalangin dahil ikaw, O Diyos, ang gumawa ng paraan. Amang banal, hiling po namin, patatagin mo po, O Diyos, ang pananampalataya ng bawat Pilipino, lalo na nga po, O Diyos, ang mga mananampalataya. Patatagin mo po at maging tapat sila sa pagsunod sa iyo, Panginoon, sapagkat, O Diyos, ang panahon ngayon ay paghahanda na kung saan hinihintay namin na may malaking pag-asa ang muli mong pagbabalik. Ihanda mo po ang mga Kristiyanong Pilipino, Panginoon. Patuloy mo silang patatagin sa pananampalataya. Patatagin yung pagmamahal sa iyo, O Diyos, at sa bawat isa na mananampalataya. Ganon din po sa ibang tao, Panginoon. Lord, salamat. Salamat sa iglesyang iniligtas mo, Panginoon. Lord, dalangin po namin, patuloy mo silang gabayan. Patuloy mo po silang ingatan. Lalo na po, O Diyos, maaring ang ilan ay nagkakasakit. Ngunit, O Diyos, nandiyan ka upang abutin, Panginoon, at pagalingin ang karamdaman na iyon, O Diyos. Ama, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang buong Blessing in Christ by Grace Church, ang Batasan, ang Maligaya, ang Cavite, ang Channel 5, ang Amparo, ang Dagat-Dagatan, at lahat ng mananampalataya sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala, O Diyos. Samahan mo po, O Diyos, at patuloy na hintayin ang muli mong pagbabalik, Panginoon, na mayroong katapatan sa iyo. Salamat po, Ama, sa iyo namin pinagkakatiwala ang mga leaders ng church, O God, upang ipagpatuloy ang gawain, Panginoon, sa kabila ng limitadong pagkilos. Ngunit, O Diyos, may paraan upang magampanan po ang paghahayag ng mabuting balita. Amang banal, sa iyo po namin tinataas ang Blessed in Christ by Grace Church at ang mga mananampalataya. Ganon din po, O Diyos, ang bawat pamilya, ang bawat sambahayan, ano naman pong pinagdadaanan nila. Lord God, dalangin po namin na magtiwala sila sa iyo, sapagkat ikaw ang mabuting Diyos.
hindi mo iiwan, hindi mo po pababayaan. Amang banal, ingatan mo po sila. Iligtas mo po sila sa pandemyang ito, Panginoon. Sa pagkahawa ng COVID-19 na ito, Lord God, hindi lamang po yung kanilang katawan, kundi ang kanilang kaluluwa, O Diyos, iligtas mo po, Panginoon. Ito yung panahon upang kilalanin ka na ikaw ang tunay na Diyos, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ama, i-bless mo po ang bawat pamilya, ang bawat sambahayan, ang mga ama at ama ng tahanan, ang mga magulang, in Jesus' name, ano man pong pinagdaraanan nila, sa pangalan mo, Panginoong Yesus, tinataas po namin sa iyo. Kalingain mo po ang bawat pamilya, ang bawat sambahayan, ang bawat tao dito sa bansang Pilipinas, ang mga pamilyang Pilipino, maging na nasa ibang bansa, in Jesus' name. Lord God, ingatan mo po sila at ibalik po sa Pilipinas ng ligtas, O God. At patuloy, Ama, na ang pamilyang Pilipino, kilalanin ka na ikaw ang tunay na Diyos, ang tagapagligtas po ng bawat isa. Salamat po, Ama. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang bansang Pilipinas at ang buong Blessed in Christ by Grace Church at ang bawat pamilya, lalo na po ang pamilyang iniligtas mo. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin na may pagpupuri, pasasalamat, pagsamba sa nag-iisang Diyos, sa Panginoong Yesus na may likha ng lahat ng bagay. Amen. 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 Falling on my knees in worship, giving all I am to seek your face. Lord, all I am is yours. My whole life I placed in your hands. God of mercy, humbled I bow down in your presence at your throne.
bilang mananampalataya ng Diyos. Sama-sama tayong lumago bilang mananampalataya. Pagbulayan ang salita ng Diyos araw-araw at laging manalangin. Sumama tuwing linggo sa ating online Sunday worship. Makibahagi sa mga gawain at paglilingkod sa Diyos. Patuloy tayong mamuhay na may pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Karoon po tayo ng huling panalangin natin sa Diyos sa araw ng pagsamba natin ngayon. Samahan niyo po ako sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, sambahin ang ngalan mo. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Salamat po kayo pa rin ang patuloy na naghahari at patuloy pong maghari kayo sa aming mga buhay. Nilalapit po namin ang bawat isa sa mga mayroong pangangailangan sa ngayon, sa mga parang mawawalan na ng pag-asa. Hiningi po namin, Panginoon, na kayo ang magbigay ng pag-asa sa kanila. Turuan niyo po silang lumapit sa inyo at magtiwala sa inyo. At padaloy niyo po ang inyong kagalingan, ang inyong pag-asa sa kanila. You are the one who can touch us. You can rescue us. Pwede niyo po kaming iligtas sa lahat ng aming mga kapahamakan. Purihin po kayo ngayong umaga, Panginoon, sa araw na ito sa amin pong nagawang pagpupuri at pagsamba sa inyo. Inihandog po namin ito sa inyo. Inihandog namin ang aming buhay sa inyo. At ngayon, puspusin kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at naway pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamagitan ng inyong pananampalataya sa Kanya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoong Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon ngayon at magpakailanman sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Ayo, 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 ayo. Every tribe will see your glory. Every nation's bow before you. Oh, 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 the treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation's bow before you. All our treasure turn to